Okay, good day again. This is Ma'am Ivy Katindoy. So for this time po, pag-uusapan naman natin ang geosphere. When you say geosphere, it is also known as lithosphere. Okay, when you say lithosphere, pinag-uusapan natin yung Earth, solid portion of the Earth, or anyong lupa. Okay, so when you say geosphere class, ito po ay tinatawag nating anyong lupa. Okay, and then dinivide po natin sila based on their differences and then compositions, thickness, temperature, and other characteristic. Familiar naman na siguro tayo lahat kay core, mantle, and crust. Right? So let's have a review. Pag sinabi po nating core, meron tayong inner core and outer core. Specifically, these are the layer of the core. Si inner core, meron po siyang temperature na 6,000 degrees Celsius. When you say inner core, ito po yung pinaka-ilalim, okay, na tinatapakan natin, or pinaka-center, okay, pinaka-ilalim, beneath, okay. Ito po, composed po siya ng iron and nickel solid part, okay, that is inner core. Pag sinabi naman natin outer core, it composed of iron and nickel as well, pero po, molten na po yung kanilang basis, okay. When you say outer core, nagkakos din po siya ng magnetic field. When you say magnetic field, ito po yung radiation kung saan pinaprotektahan po yung Earth natin sa pag-build up ng magnetosphere. Okay, si magnetosphere po, ito po yung parang shield, okay, or typically shield mismo na tumutulong sa ating planet to protect against solar winds. Okay? So again, when you say magnetic field, kay outer core po yan. When you say 6,000 degrees Celsius, kay inner core po yan. By the way, kapag nakita ninyo, mas bumaba po yung temperature dito kasi po habang tumataas po yung layer ng Earth, mas bumababa po yung kanilang init. Okay? Alright, what else? We have here mantle. So, lower and then upper mantle. When you say lower mantle, nandiyan po nagsisit sila magma. Ito yung mga malalambot. Soft pa siya, magma. Okay, si magma, ito yung nasa loob ng volcano. Kapag lumabas na si magma, ito po yung mga nasa loob ng volcano. Kapag binuga na po yan ng volcano, that's what you call lava. Okay? So again, when you say lower mantle, dito po nangyayari si convection current. Ang temperature niya na po is 1,000 to 3,700 degrees Celsius. Balik tayo kay convection current. Sa convection current class, ito po yung pag-push, okay, ng init pataas sa ating area, okay, sa ating geosphere. Ito yung patuloy na pagtaas ng init. Mamaya po bibigyan natin ng image yung ating convection current. Punta muna tayo kay upper mantle. Si upper mantle, dito naman na po nabubuo yung ating lithosphere, which is the solid portion of our geosphere as well. And then, meron tayong asthenosphere, yung sa ibaba po ni lithosphere. Ito po yung weak part pa po. Hindi pa siya ganun katigas. Okay? And then, kapag po yan ay nagkaroon na ng solid formation, that's become the lithosphere. Alright? Alright. Let's go with our convection current. Nabanggit natin kayo na sa convection current. As you can see here on this part, ito po yun. Yung init po, no, na patuloy na pagtaas, you know what, nakakatulong din po yan, of course, for the formation of our land areas. Kasi pag wala pong convection current, kukulangan po tayo ng mga lands, right? Mga highlands or kapatagan. Okay? Those are convection current. Umiikot lang yan ang umiikot. This is the asthenosphere. Okay? And then the lithosphere. Kuha po yan. Alright, very good. What else? We have here crust. By crust po, we have oceanic crust and continental crust. Kapag sinabi natin oceanic crust, naka-underlies po yan below the ocean. Or makikita natin yan, ocean floor. Okay, ayan po yung mga part kung saan made from basaltic rock po yung kanilang ilalim. Tingin po muna dito. Ito si oceanic crust and ito po si continental crust. If you analyze the image, sa ilalim po ng tubig, pag natutubigan pa yan, that is oceanic crust. And then sa land area po ay continental. Tama? Now, speaking of continental crust, mas thick po yung kanyang layer, mas coarse po, and then puno po siya ng mga granitic rocks or granites. Naintindihan po? Those are differences of oceanic crust and continental crust. Sila na po yung upper layer ng Earth, which is in terms of
geosphere. Naintindihan po yan, class? Okay, very good. What else? So, eto tayo. Meron tayong another layers na tinatawag. Okay? The compositional layer and the mechanical layer. Ito po yung kapag po sa gitna naman. Okay, di na tayo pataas. Gitna na naman yan dire-divide. When you say compositional layer, class, ito po ay dinedetermine natin by their components. Core, mantle, crust. Tama? Tatlo lang yan. Pero pag sinabi natin mechanical layer, lahat po chinecheck natin. Dinedetermine natin by their strength, rigidity, and then physical properties. Nandyan si inner core, outer core, okay? What else? Lower and upper mantle, mesosphere, yung init, okay? Yung init ng mga lupa in order to build strong anyong lupa, tama? Okay, so those are considered as mechanical. Pag sinabi natin compositional layer, determined by their components. Pag sinabing mechanical layer, determined by physical properties and rigidity. Okay? What else? Ayan po yun. Compositional and then mechanical. We have here biogeochemical. When you say biogeochemical cycles, pinag-uusapan po yung continuation, yung circulation ng mga kailangan natin dito at mapagases man yan. Okay? So, eto po pag-uusapan natin kung paano po ba nangyayari. Okay? Pathway po. Don't forget the word pathway pag sinabi natin biogeochemical cycle. Number 1, oxygen. When you say oxygen, meron po tayong tatlong participant dyan. Okay? O lahat ng living organism, participant, including some bacteria. Pero po dito, we have here, first, animals or humans, plants, and then, of course, yung ating environment. When you say oxygen cycle, we all know that oxygen, kailangan po yan ng mga living organisms, right? Now, dito po, pag sinabi po nating oxygen, start muna tayo kay living organisms or kay animal. Si animal po o tayong mga tao, ang nilalabas po nating gas ay carbon dioxide. Tama? Habang nagsasalita ako, nagre-release po ako ngayon ng carbon dioxide. Okay? Yung ating mga hininga, yung ating mga fart, those are considered as carbon dioxide. Now, si carbon dioxide po, kukunin naman po yan ni plants. Kailangan yan ng plants kasi isa rin po yan sa mga food nila. Okay? And then, kapag po meron na silang carbon dioxide and sunlight, nagre-release po ng gas si plants called oxygen. Okay? At kapag nakapag-release po sila ng oxygen, sinong kukuha ng oxygen? Tayo, humans, animals. So, iikot din po yan. Okay? So, si animals, maglalabas ng carbon dioxide. Si plants, kukunin si carbon dioxide, i-filter niya, maglalabas ng oxygen. Si oxygen, kukunin po ulit ng plants. Ay, ng animals, sorry. Okay, ng animals. So, ganun lang din po yung cycle. Nakakuha po yan. Okay, oxygen, cycle. What else? We have here the carbon cycle. Nature's way of reusing carbon atoms which travel from the atmosphere into the organism. So, sabi po dito, plus, kailangan din po natin yung carbon. Nakakatulong din po siya para po mabalance yung mga gases na meron po sa ating atmosphere and of course, mga land areas. Dito po, once po nag-decompose yung mga lupa, for example, yung mga root, ayan, yung mga, pag may nilibing tayo ng mga dead animals, okay, tumutulong po yan para po mag-undergo ng production or tinatawag natin yung decomposing nila, nakakatulong po yan para po makapag-release ng carbon. Okay, kahit yung mga factories, yung mga yung mga nilalabas nilang usok. Okay? And then, kapag po yan, kinukuha rin po yan ng mga plants. Tumutulong din po yan na carbon dioxide kinukuha ng plants. And then, kapag po si carbon dioxide na kay plants na, tumutulong din po yan. Yung mga roots, once na namatay na yung mga plants, mag-undergo na naman sila ng decomposition. And then, nalabas na naman yung kanilang atmosphere, yung kanilang gases, lalabas kay atmosphere in the form of carbon dioxide. Okay? And then, si carbon dioxide, kukunin na naman po ng mga healthy plants. And of course, mangyayari na naman yung decomposing, paulit lang po ng paulit. Naintindihan po? Okay, so again, importante po yung mga yan in order to balance the gases, okay, present in our planet. What else?
we have nitrogen cycle. Nitrogen returns to the soil when organisms release waste or die. And decompose bacteria and fungi. So, ito po class, nakakatulong po ito para po magkaroon ng filterization yung ating ilalim ng lupa. Or, should I say, alam niyo yung mga, what did you call by that? Yung pampataba ng lupa. Fertilizer. Okay? So, dito po sa ilalim ng lupa, kapag po namamatay yung mga bacteria o di kaya yung mga living organisms or other decomposing living organisms, nagkakaroon po ng nitrifying or nitrification. Naglalabas po yan ng mga other gases. Okay? Which is the nitrogen. Kapag po yan ay nagkaroon ng denitrification, palabas na po yan sa ating atmosphere, nagkakaroon na po ng releasing ng ating nitrogen. And then nitrogen fixations, babalik na naman po yan sa ating lupa. And then mamamatay na naman yung mga bacteria or other waste like balat ng saging. Okay, mag-undergo na naman yan ng nitrifying or nitrification, which is nagiging fertilizer sa lupa. Okay, kailangan po natin yan para po sa pundasyon ng ating anyong lupa. Okay? So, dyan po nagko-continue yung ating nitrogen. Naintindihan po ba yan, class? Okay, those are what you call nitrogen cycle. What else? We have here human activities. Paano nga ba yung mga human activities? Paano nga ba sila nakaka-apekto? Okay? Sa ating earth. Now, una muna, pag sinabi natin nakaka-apekto, nasa ating kamay po talaga yung pangangalaga ng earth. Okay? Hindi naman po mismo si Earth ang maglilinis ng kanyang kalat. May mga cases po na ganyan, pero tayo pong mga humans or other living organisms, tayo po ay nagsisilbing kamay. Okay? Or may pinakamalaking ambag when it comes to our home or planet. Okay? Yung mga human activities po natin such as pagtatapon ng mga basura sa hindi tamang basurahan, okay, can cause harmful po yan or can add up to our pollution. So, delikado po yan. Ano pa pwede natin gawin? Una po, para ma-avoid natin yung mga pollution or problem, okay, we must know how to preserve. Preservation is the key. Okay? Preserve tayo ng mga tubig, huwag tayo agad-agad aksaya. Okay? What else? Magkaroon tayo ng restoration. Okay? Yung mga restoration natin, kung alam natin kaya pang isalba na. Okay? Or kaya pang gawa ng paraan, gagawa natin ng paraan para po hindi tayo dagdag sa waste. What else? Innovation. Ito po yung, when I say innovation, yung pagdi-DIY. Alam niyo ba yun, class? Gumagawa ka ba kayo ng DIY nyo minsan? Okay? Yung mga DIY pottery, for example, magpa-plant ka ng halaman, tapos meron kayo dyang plastic bottle, pwede mo siyang gawing paso. Okay? And then, last one is implementation. As a student, kayo ang pwede nyo magawa, mag-implement kayo ng mga awareness or magbigay kayo ng mga platform para po ma-remind natin yung other people kung paano po dapat yung mga activities natin, paano yung mga kilos natin, para po mapanatilihin at maalagaan natin yung ating planet. Tama ba, class? Okay, very good. So again, these are the examples of our human activities that must be encouraged. Okay? So, what else? Etong mga boundaries, class, in-add up ko na lang po yun kay geosphere. Okay? Ito yung mga boundaries po sa mga layer ng ating geosphere. So, pag i-review nyo na lang po, i-review nyo na lang po ulit yan. Okay? Pero again, additional po lang naman po yan. Okay? So, sabi nga po dito, the earth does not belong to us. We belong to earth. Okay? So, sabi natin, nasa atin po ang paraan para po mapanatilihin po nating safe yung ating planet. Okay? So, that's all for today. Thank you so much for listening and God bless.